Pag-usapan natin po yung tungkol sa sunog sa California. Alam niyo po ba yung kwento tungkol sa Golden Globe Awards? Ewan ko po kung napanood ninyo, pero marami po kasi ako napapanood dito sa TikTok tungkol doon na pinagdidiskusyonan ng marami-rami rin. Dito rin sa TikTok nakikita ko po, napapanood ko po. Yung hindi po nakakaalam, yung Golden Globe Awards night, yung opening po nun, yung nag-host ng show, yung babae, nakasuot po siya ng parang sa Santo Papa. Ngayon, ang dahil doon, ang konklusyon ng marami, na ito, kasi after 2 days, nagkasunog po sa buong California. So, ang napag-usapan ng karamihan, ito ay parang parusa na may kinalaman ito sa pambabastos nila sa Diyos. Hindi lamang po sa Katoliko, kasi ang lahat po ng relihiyon ay dapat iginagalang. Kahit po hindi kayo naniniwala sa kanila, hindi mo sila dapat binabastos. Hindi po dapat ganun. Most of them, I'm not saying na lahat po, pero karamihan po ng movie stars o people from Hollywood does not believe in God anymore, I think. And they even think they are gods themselves. Pinaglaruan po nila ang Diyos, si Diyos Ama, na zero follower daw po. Zero followers. Wala. That they don't owe anything from God. That parang basta po, hindi maganda talaga. Tapos nagkasunog nga after 2 days. So, ang dami pong nagsasabi na, ayan, kasi kayo, parusa po yan. Tapos meron din namang other side na nagsasabi na, hindi totoo yan, hindi yan parusa ng Diyos. Kasi, ibig mo sabihin, lahat ng mga tao doon sa California na nasunugan sa Palisades, mga makasalanan, nagkaroon ng kasalanan sa Diyos. Alam nyo, itatry kong ipaliwanag sa inyo kung bakit mas lamang na tama ang isa sa dahilan ay sa pambabastos sa Diyos, at yung isa parang mahirap pong to support yung sinasabing hindi totoo na parusa yan ng Diyos. Sa akin pong kaalaman, as usual, hindi po ako manghuhula. Hindi ako nagpipredict ng future. Lahat po ng nalalaman ko ay base sa mga bagay na itinuro sa akin ng langit mula po na ipinanganak ako. Ako po'y ganito na. Hindi lamang ako nagsasalita. Kasi hindi pa napapanahon. I just started talking about these things 2 years ago. Okay. Hindi po pwedeng sabihin na hindi nagtatampo ang langit o okay lang sa Diyos na bastusin siya. Hindi po. Ngayon, yung nagsasabing bakit nadamay yung mga walang kasalanan, collective po yan. Binanggit ko po yan nung live. Ang sinabi ko palagi, ang palagi kong pinaaabot sa inyo, dapat lahat tayo magtulungan, magsumikap na magkapatawaran, na dapat po tayo, kung hindi po natin magawang tumulong sa kapwa, huwag tayong gagawa ng masama, huwag mag-iisip ng masama, huwag mananakit ng hayop, kung ayaw ninyo sa hayop, huwag nyo lang sasaktan. So collective, ibig sabihin, kung ang isang lugar o karamihan po sa lugar na yan ay puro negatibo ang pamamaraan ng kanilang pagkabuhay, pananalita, at wala ng pananampalataya, natural. May kaparusahan. Pero nang dahil sa nakalalamang yung hindi magandang kaisipan, pag-iimbot at pagiging basically a very bad and negative way of thinking and speaking and being so blasphemous, nadadamay po kahit walang kasalanan o maka-Diyos. Ito po ang example ko, bakit po yung may mga sakit? Hindi po lahat ng may sakit
ay masamang tao. Kasi palagi nilang, di dapat po ganun. Hindi ba, hindi magkakasakit yung walang kasalanan o mabait. Lahat po ng bagay ay may dahilan. Lahat. Lahat ng ating itinanim, ating aanihin. Kung ang isang lugar ay karamihan, majority ay makasalanan, yung lugar na yan ay mapaparusahan at mapaparusahan. Ganon din po yun. Applicable po yun doon sa sunog. Kasi hindi po ibig sabihin, di dapat po sana pagka may mga na-aksidente. Katulad nitong yung eroplanong bumagsak. Ang dami-dami ngayon. Ilan na? 3, 4. Recently lang, bagsakan yung mga eroplano. Marami po dyan na hindi masasamang tao. Pero nadadamay. Pag may bagyo, ang daming namamatay, nawawala ng bahay. Marami po dyan, wala namang hindi makasalanan. Pero lahat po tayo may pagkakasala. Ano po? Ang ibig ko pong sabihin, hindi komo ang bait-bait mo ay hindi ka madadamay kapag ka may sakuna o kalamidad. Ang pagkakaiba lang po doon na ipapaliwanag ko sa inyo ay ang inyong patutunguhan pagkatapos nating mawala dito sa lupa. Kasi, ang dami po kasing hindi naniniwala na sa Diyos, hindi naniniwala sa langit. Akala nila, pag namatay ka, tapos na. Hindi po. Kaya pagkaabalahan ninyo kung anong ginagawa ninyo dito sa lupa, paghandaan yung pagpanik doon sa taas. Ganun po yun. Para makapanik sa taas, hindi yung pababa. Ano po? Totoo pong may impyerno at totoong may langit. Iwasan ninyo yung pambabastos. Iwasan ninyo yung pananakit. Kung meron kayong sama ng loob sa isang bagay, sa isang tao, kung hindi ninyong kayang patawarin ng verbal o ng face-to-face, pwede naman po ninyong sabihin sa Diyos, magdasal kayo na pinatatawad nyo na yung taong yun. At least, that way, mababawasan po ang inyong dinadala. Basta tandaan nyo po kung anong ating itinanim, atin din pong aanihin. Napaka-importante po yung pamamaraan ng ating pag-iisip. Napaka-importante po ng ating puso. Dapat po ang puso natin, sikapin natin palaging huwag mapag-imbot. Kasi kahit gaano kalala ang inyong sakit, mas madali po kayong gagaling at maaring gumaling kahit na hindi po sinasabi ng doktor na gagaling kayo o sasabihin may taning na kayo. Maari pong gumaling ng 100%. Maari po yan. Kasi first of all, kailangan po naniniwala kayong kayong pagalingin. Nangyari na po yan. Yun yung hindi ko nga pinupost. Yan po yung mga pasyente kong may cancer na nananampalataya talaga. Of course, katulad po ng sinabi ko, may different modalities na ginagamit po ako para mapagaling yung mga may sakit. Pero hindi po all ay yun lang ang dahilan. Yun po ay may kinalaman sa faith ng taong may sakit. How much he or she would believe that she will get well. Kasi the best healer is still the Lord. The best healer at ang may final say ay ang langit, si Ama, si Jesus. Kaya, kung meron po kayong sakit, ang unang dapat gamutin ay ang spiritual. Sunod po ay ang mental. That's what I do. Ganyan po ang program ko sa kliniko. Ang susunod po at huli ay ang physical. Kung puro physical lang, mahirap. Hindi po palaging may domino effect. Anyway, gusto ko lang pong malaman ninyo na wala pong mawawala kung kayo magdadasal. Keep praying. Keep praying. Pray with all your might. Pray with your heart and soul. Walang panalangin hindi pinakikinggan. Humingi ng tawad palagi. Nagsusumika po ako makatulong. Mahal ko po kayo. Pinagdadasal ko po kayo. Promise. Balikan nyo naman po ako yung mga pinagdasal ko kapag ka merong positive na nangyayari. Ha, message me. I love you all. God bless you all.